Okay? At kaya nga, maski itong subject na ito ng Sabat, ay magkaiba ang posisyon ng mga tao ito sa posisyon ng ating Panginoon sa Kristo. Nagkaiba sila ng pananaw. Siyempre, automatic, pag tayo ang tinanong natin ng ating mga sarili, natural, yung turo ng ating Panginoon sa Kristo tama at ito ang mali. Pero lumalabas sa kapanahonan nila, ang lumalabas ay ang ating Panginoon sa Kristo ngayon ang nakalalaban at sila yung faithful sa salita ng Panginoon. At yun nga, kaya nga, nagkaroon rin ng mga iba't ibang mga pangkating, pangreligiyon sa panahon ngayon at iba't ibang pananiwala na kung saan ay para bang ini-endorse po ng ating Panginoon Kristo na maliin ang aral for some ethical reason. Yung narinig ko nung linggo na para bang kinukonsenti pa ng ating Panginoon Kristo. No! Hindi po kukonsenti ng ating Panginoon Kristo ang sinuman na lumabag sa original na aral ng Diyos. At katunayan, siya nga po ang nagpagawa niyang aral na yan. Katapos siya pa rin ang gumagawa. Hindi po. Yun po ang naging katuroan ring natanggap natin na kung saan ang dumating ang ating Panginoon Kristo, kaya siya dumating upang baguhin ang mga aral. Sa isang banda, totoo po. Kaya siya dumating upang baguhin yung mga maling aral na kinagisnan na ng mga udyong ito na itinuro ng mga Pariseo, ng mga Saduseo, ng mga SNS at ng mga Herodian. Pero hindi iniiba ng aral ng ating Panginoon Kristo, hindi niya iniiba ang aral kung may kinalaman ito sa original na aral na itinuro ni Moses at ng mga propeta. Okay? At dumating ang panahon, nagkaiba nga, no? Ang aral na dinadala ng mga Hudyo at ang aral na dinadala ng ating Panginoon Kristo tungkol sa usaping Sabat. Okay? Tingnan niyo po at ating pong tutunghayan, basahin po natin ang sinasabi sa Lucas chapter 6 verse 2. Okay? At ito po ang sinasabi. Nangyari nga nang dumaraan siya sa mga tribuhan ng isang sana, ay kumiting ng mga uhay ang mga alagad niya at kinain pagkarigis ng kanyang mga kamay. At ang sinabi ng ilan sa mga Pariseo, bakit ginagawa ninyo ang di matuwid sa araw ng Sabat? So, ang una ng mga Pariseo sa grupo ng ating Panginoon Kristo, tila bagang ang ating Panginoon Kristo at ang kanyang grupo ang lumalabag sa katuruan ng Sabat. Sila yung hindi matuwid. Ang ating Panginoon Kristo ngayon ang hindi matuwid at ang kanyang mga alagad, sila yung nasa katuwiran. Okay? Yung po ang lumalabas. Sapagkat yun po ang kanilang akusasyon. Huli natin basahin ang akusasyon. Sabi ng mga Pariseo, bakit ginagawa niyo ang di matuwid gawin sa araw ng Sabat? Okay? So, makikita natin, hindi lang po yan yung mga insidente na kung saan ay tinutuligsa nila ang ating Panginoon Kristo. Pero, sinasabi ng ating Panginoon Kristo, pinampunan niyo kami, mali ang aming ginagawa. Pero bakit? Kung pupunta tayo sa Old Testament, at yung ibang mga tao ng Diyos ay gumawa ng mga bagay nito, sa inyo ay walang pagkakasala. Tignan niyo po, sabi ng banal na kasulatan. Tuloy lang natin pagbasa muna sa chapter 6, verse 3 to 4. At ito po ang isinagot ng ating Panginoon Kristo. Tandaan niyo, ang tanong ng mga ito, bakit niyo nilalabag ang araw ng Sabat? Bakit gumagawa kayo ng hindi matuwid sa araw ng Sabat? Okay? Tingnan niyo po ang sagot ng ating Panginoon Kristo. At ito po yung sagot niya. At ang sagot niya ay dinadala ang mga tao sa history na kung saan kung ano ang nangyari sa Old Testament. Tingnan niyo po ang sabi.
sagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, hindi ba ganun yung nabasa ang ginawa ni David? Nang siya'y magutom, siya at ang mga kasamahan niya, kung paano siya pumasok sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog at ibinigay pati ang sa kanyang mga kasamahan na hindi naaayon sa kautusan ng kanin inuman kundi ng mga sacerdote lamang. Okay. Sa inyong paniniwala, no? Kung babasahin sa inyong paniniwala, mali ang ginawa ni David. Di ba? Pero sabi na